Mainit na balita mga kaboses ng masa, grabe nakakahindik balahibo nga na dahil nag-level up na ang mga adik at pushers ng pulburon. Kamakailan nga ay nahuli na ang suspect sa Mandaluyong City na nag-o-offer pa ng door-to-door delivery ng pulburon para sa mga celebrities, matataas na opisyales at mga negosyante. Grabe na nga ang kapal ng muka ng mga ito at talagang wala na silang takot sa ating batas. Ayon nga sa source ni Madam Maharlika ay may kinalaman daw dito si Kuting ng Norte at Liza Smugs dahil sila daw mismo ang source at protektor ng mga pulburon sa ating bansa. Kaya naman, galit na naman ang taong bayan kay President Bongbong Marcos Jr. dahil umano, ayon sa kanila ay grabe nang nakakahiya ang pinaggagawa nito na habang nagtatagal siya sa kanyang pwesto bilang presidente ay talamak talaga ang krimen at pulburon sa ating bansa. Ang mga mahihirap ay nagugutom dahil sa taas ng mga bilihin. Ang mga pulpolitiko naman na mga ito ay nagpapakasasa lamang at mga walang malasakit sa taong bayan at nagpapakabangag lang sa pulburon. Pakiusap ng mga mamamayang Pilipino ay kung hindi naman nila ginagawa ng mga opisyales ang kanilang mga trabaho, ay please magbitaw na lamang daw sila sa pwesto dahil kawawa lamang ang mamamayang Pilipino sa mga kabalbalan na kanilang ginagawa sa ating bansang Pilipinas. At heto nga't pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Kailan aarestuhin ang mga jutang Genemes? So sa unang balita, ayan, March 2 ng 2024, Sabado. Okay, Sabado nights. Inaresto ng National Bureau of Investigation or NBI, Capital Region, ang isang suspect sa Mandaluyong City na umano'y nag-operate ng door-to-door na pulburon delivery service para sa mga celebrities at negosyante. Actually, meron ako na-meet dyan sa nila Kuting, no? Sa mga kampo nila Kuting na andyan pa rin sa likod. Sa likod ni Kuting na taga-supply ng pulburon. Alright? Actually, isa lang sa dyan, isa sa expose ni Arnie Teves na si Bibot Nolan, di ba? Nakakachika boom ko. Isa sa expose niya dyan na yan ay pulboronic o supplier, di ba? Base sa kay Congressman Attorney Teves. O, kamusta na yan si Congressman Teves? Di ba? Isa rin yan sa ginigipit ng Kuting Jr. Okay? At ni Liza Smugs. Ginigipit. Grabe, puro panggigipit. Tuloy natin ito ang balitang pulburon. Nagsilbi ng search warrant ang NBI sa suspect sa kanyang apartment kung saan nakuha nila ang hinihilalang pulburon na paborito ni Kuting sa isang automatic assault rifle na may scope at isa pang handgun ayon sa ulat. O ya? Baka ito ay kalaban ni Kuting. I mean, hindi ito nagsusupply ni Kuting. Baka kalaban na supplier ni Kuting. Ibig sabihin, si Kuting may supplier, ito kakompetensya. Base sa NBI-NCR, ang pulburonic delivery service ng suspect ay isang dekada na raw na nag-ooperate. Isang dekada na. Tignan natin. Engaged siya sa pagbibenta ng mga party drugs tulad ng ecstasy at Coca-Cola o pulburon na paborito ni Bangag. He supplies his pulburon merchandise sa mga high-end bars sa Alabang, Bonifacio, Global City at Makati, sabi ng NBI-NCR Regional Director. Natuklasan din ng NBI na nakipagpalitan din ng baril ang suspect sa pulburon. Ito ay bayad sa kanya ng ibang customer niya kapalit ng pulburon na paborito ni Kuting. Napag-alaman natin na hindi lang armas ang ibinabayad sa kanya,
kundi maging mamahaling gamit tulad ng sasakyan. Maharap ang suspect sa kasong paglabag ng illegal possession of firearms and dangerous drug acts na parehong non-bailable. O, di ba? Non-bailable. Pero tingnan mo to ha, yung huli na ulat. Maharap, okay, sa kasong paglabag sa illegal possession of firearms, and dangerous drug acts na parehong non-bailable. So, sa makatuwid, ang pulburon at ang matataas na armas ay, di ba sinabi ko naman sa inyo, ay non-bailable. Pero, bakit ito? Connect na naman natin ang Jotang Ginemes na Kuting, mga palangga, dito sa bangag na balita. Bakit ito pinakawalan si Mark Anthony Sayarot, mga kababayan? O ha? Bakit yan pinakawalan? Kung yan ay non-bailable, bakit pinakawalan at kasama-kasama pa nga, sabi ko nga sa inyo, prior sa inuli, kasama ni Kuting sa kanilang mga travel visit. So iba talaga kapag may kapit ka kay Kuting Jr. o kay Lisa Smugs. Kahit non-bailable, mga palangga, makakatakas ka. O, ito pang isa. O, sino pa ba yun? Ito. O, di ba? Si Chandi Ramani. Remember that Chandi Ramani? Mga hitad. O, Chandi Ramani, Amit. O yan, non-bailable yan. May mga matataas na kalibre ng armas. Pero yan, nakalaya. O, nahuli na nga. Pero nakalaya kasi inarbor yan ni Robles. So nakita niyo yung pagkakaiba, mga kababayan? So kapag may kapit ka, kakilala mo si Kuting at si Lisa Smugs, kahit non-bailable ang kaso mo, ay makakalaya ka. So kaya nga ang tanong, kailan maaaresto ang mga Jotang Gininang Itech? Di ba? Kailan maaaresto si Lisa? Walang aaresto kasi lahat bayad, lahat binabayaran ni Bangag at lahat kakonsyaba niya. So sino mag-aaresto dyan? Eh di taong bayan. Right? So yan ang nakikita ninyo. Sobrang walang hustisya sa Pilipinas dahil kapag kasabwat ka, kaibigan ka, kahit mahulihan ka ng matataas na kalibre, katulad ni Chandi Ramani, lusot ka. Bibigyan ka pa ng PSG, bibigyan ka pa ng Guardia Civil sa ngalan ng pera ng bayan. Imagine ninyo, gumawa ka na ng kasinungalingan, ay gumawa ka na ng paglabag sa batas, nilagay mo sa peligro ang taong bayan dahil sa mga mataas na kalibre, absuelto ka pa kapag ka-jamming mo si Marcos Jr. Imagine mo nga, balik na naman tayo, pag smuggler ka, absuelto ka, kasama ka sa state visit at ma-appoint ka pa as special envoy to China. Alright? Since hindi ito masyadong boljakan, so balita tayo, tuloy na tayong balita. Ito na hot na balita. Mga daga, surot, at may mga ipis pa. May nakita ako, may mga ipis pa. Ang sabi nga nung nila palangga ko, may nag-message sa akin sa California Dolls ay kompleto na raw, okay? Kompleto na raw ang hayop na combo. Di ba may ganyang kanta? Hayop na combo. So anyway, daga, surot, linta, sunod, ahas na yan, dambuhala, kasi kawangis ni Smugs. Nagpahayag ng pagkabahala ang Kamara. Tanginan nyo, may kabakabahala pa kayo. Hinggil sa umano'y mga surot at mga daga sa NAIA, Terminal 2 and 3, na ikinagulantang ng mga pasahero. Ayon sa OFW Party List Marisa Del Mar Magsino, ang insidente ng mga surot at daga ay nakadagdag sa patuloy na problema sa congestion o siksikan sa loob ng paliparan at ang mabagal na daloy ng trapiko sa paligid nito. Actually, Marisa Del Mar, OFW Party List, ang tunay na problema ay kayo dyan sa Kongreso. Kasi kung kayo ay matino dyan, walang magiging daga o ipis o kung anumang mga hayop dyan sa NAIA kung ito ay maayos ang pamumuno ninyo lahat at ng Kuting lahat kayo. Walang magiging ganito kung ang priority ninyo ay para sa taong bayan at para sa hindi mapahiya ang Pilipino. Dahil ngayon, worldwide na kilala na tayo na kompleto na nga daw ang hayop na combo dyan sa Malacanang. Kulang na lang isang
dambuhalang ahas, pero hindi na kailangan lumabas pa ang dambuhalang ahas dahil mismo si Lisa Smugs ay representante ng ahas araw-araw. Diba? Yan ang lumilingkis sa ating lahat. Ayon sa OFW Party List, yes, ang mga isyong ito ay hindi lamang nagdudulot ng abala sa ating mga kababayan, kundi pati na rin sa imahe ng ating bansa sa pandaigdigang komunidad. Julul. Matagal na, nung pumasok pa lang si Kuting, ang imahe ng ating bansa dahil sa pulboronic smuggling at pangbababoy ng hinayupak na gobyernong ito, sira na, wala nang magandang imahe sa Pilipinas. Pagpapanalo pa lang sa loto, lahat ay sira na. At hindi pagbibigay ng aksyon o ng atensyon sa pulburon. Diba? Bagsak na o wala nang magandang imahe ang Pilipinas, kundi yung mga kawatan na katulad ninyo. Lahat kayo dyan na nagnanakaw sa kaban ng bayan na hindi pinaprioritize ang kapakanan ng Pilipino at ng inyong bansa. Lahat kayo ay sangkot at problema na nagdudulot, hindi lang ipis, daga, surot. Lahat kayo ay mga ahas na taksil na lumilingkis sa kaban ng bayan. Ano sabi? Sinabi ng kongresista na bagaman nagsasagawa na ang komprehensibong inspeksyon ang DOTR at Manila International Airport sa buong pasilidad para sa sanitasyon ng paliparan ay dapat panatilihin ang kalinisan upang hindi na maulit ang insidente. Ganito lang yan, mga kababayan. Okay? Kung ikaw ay nasa bahay mo, di ba? Yung bahay mismo, ang bahay mo pag malinis, mga palangga, walang dadapo dyan na mga ipis o insekto. Di ba? Hindi magkakaroon ng ipis ang bahay mo kung laging clean as you go. Laging malinis. Alright? Pero paano nga naman lilinisin yan? Ipaprioritize yung ating airport. Dahil mismo ang mga pamunuan ay walang pakialam sa sa imahe ng ating bansa, ng ating airport. Sabi nga, yan ang port of entry lahat. Diyan, dapat nakasalalay sa pagpasok mo pa lang sa airport, dapat presentable na malinis, mabango, walang mga dugyot na ekstorsyonista sa immigration. At kung matino ang pamunuan na yan at isinasaalang-alang ang kapakanan ng imahe, again, walang mag-aano dyan, walang lalabas na daga at ipis dyan, mga palangga, o kung ano pa man. Walang surot. Pero actually, yung surot, kung regular, yung kanilang fumigation, kung talagang routinely, diba, regular na chine-check nila. Kasi dapat yan, nag-check yung mga, kahit na yung mga upuan na yan, yung mga ratan-ratan, hindi yan pwedeng hindi yan pwedeng sabihin, kasi ratan, kasi ganyan. Dapat mayroong toka-toka, diba? Mga toka-toka, 24 hours yung operation. O yung pang umaga, check nila muna. Mga check nila kung meron bang mga daga, surot o kung ano pa man. Kumbaga proper monitoring. Pero hindi nga gagawin yan kasi imbis na ibayad dito sa mga trabahador na ito o i-hire yung mga madagdag ng empleyado. Okay? O mga trabahador nga para i-check kung ito ba ay malinis, binubulsa nila. Di ba? Ang pera ng bayan. Kaya hindi namamalayan ang mga daga ay gumagapang na galing sa mga pusali na katulad ng mga inayupak na ito. Mga pusali, mga giatay. Ano pa? Tangin ng balita to. Bangag na mga balita galing sa mainstream media. Hindi ba, sabi ni Magsino, yung kongresista, okay, iminungkahi rin ng Magsino na ito sa mga ahensya sa pagsasagawa ng malalim na pag-aaral kung ano ang contributing factors sa matinding congestion at pagkakaantala sa loob ng airport, lalo na ang pila sa imigrasyon at halos hindi makagalaw ang trapiko paikot sa NAIA. Hindi nyo na kailangan pag-aralan yan. Tanggalin nyo ang korupsyon. Tanggalin nyo ang palakasan. Tanggalin nyo mga ekstorsyonista. Wala nang aral-aral yan dahil ang problema kayo. Ang problema ang mga empleyado o yung mga jutang ginimis sa NAIA at sa lahat ng sangay ng gobyerno. Kahit anong gawin yung pag-aaral, kahit anong mga intervention,
holistic chuba chuchu intervention. 'Di ba? The best intervention in the world. Hindi yan epekto sa Pilipinas hanggat bulok at ahas o manglilingkis kayo. Kahit anong ilagay mo dyan, not only dyan sa airport, sa Malacanang, babalik na naman tayo sa buwakan ng ilang charter chains. Kahit anong mga pagbabago ninyo, anong mga chuba-chuchung inaral sa ganitong paaralan, sa ganitong tanyag na universidad ng Europa, ng Amerika, chuchu, ito dapat ang intervention na gagawin, i-prioritize, dadadadada. Kung kayo mismo ay bulok at mga surot na sumisipsip, kahit anong mga first class o pinakamagaling na pamamaraan para o pag-aaral, para maiwasan yan, kung kayo mismo ay mga daga at surot na patuloy na dumudungis dyan sa airport at sa lahat ng ahensya ng gobyerno, walang mangyayari. Diba? Sabi ni Magsino, hindi ba't pabalik-balik ang problemang ito? Bakit wala pa rin pang matagalang solusyon? Ang tanong, hindi ba pabalik-balik din ang problema dyan sa Kongreso sa pagnanakaw ninyo? Hindi lang pabalik-balik. Everyday ang pagnanakaw ninyo. Bakit hindi nyo masolusyonan? Kaya nga sabi ko mga kababayan, ang solusyon dyan, doon ang ilang mga boto at ang ilang mga giti para matapos na yung korupsyon sa Pilipinas at wala nang magtangkang magnakaw kahit 1,000. Kaya iupo nyo ako dyan ng bonggang-bongga at doon ko ang mga boto nila. Para wala na silang gamiton. Mga nayupak, di ba? Ay, nako, kakahayupang balita ito mga palangga kasi hayop na itong balita natin. Kaya syempre, ano ba mga balita? Ha? Ano? DSWD. Ito pa, problema na naman. DSWD gagamit ng e-wallet sa distribution ng 4-piece cash aid. Hindi na nila pahihirapan ang mga taong pumipila. Okay? Well, ito na naman. Uunahan ko na itong balita. So, gagamit na ng e-wallet, tapos ang bibigyan na naman ng mga tiwali sa DSWD, yung mga kamag-anak nila, yung mga ATM na yan. Kawawa talaga kayo mga palangga, no? Yung umaasa sa 4-piece at umaasa yung kahirapan ng buhay. Hindi ko naman masisisi, no? Minsan hindi sabi nila, di ba, tama ba na aayudahan natin ang mga indigent? Okay, yung mga wala, salat talaga, walang pera. Dalawang sagot yan yes or no. Di ba? Yes, kasi kailangan nila ng tulong kasi wala silang opportunity dahil nga hindi sila makapagtrabaho dahil walang livelihood programs na ibinibigay ang buwakan ng inang gobyerno ni Kuting kasi mas gusto nilang magpapalimos na lang ang taong bayan para gamitin nila sa eleksyon. Di ba? Kawawa talaga kayo. Or no, wag bigyan ng ayuda para turuan na maghanap buhay ang mga tao. Hindi na umasa ng umasa sa kanila, sa gobyerno. Kaya nga yes and no Okay, fine. Sige, wag natin bigyan ng ayuda. Okay? Okay lang yan kung ang gobyerno ay nagre-reach out sa inyo, sa inyong mga barangay, o ikaw si si Mother 1, Mother 2, o Family 1, 2, 3, o wala silang trabaho ngayon, sila ang priority ngayon. Titignan, i-verify sa kanilang mga komunidad sa barangay, ano bang skills ni family, ni Minda, kunyari, ni Lorna, ni Juan, ni Pedro, di ba? Ano bang mga skills nito? Ano bang pwedeng gawing opportunity, livelihood para sa kanya? Let's say, for example, si Minda ay magaling magtahi o kung ano man na pwedeng gawin. So, mag-create ngayon ng jobs ang gobyerno at ano ba ang resources nitong komunidad na ito. Na example na natin dati, kunyari maraming buko, maraming sugarcane. Yan, tama, tubo, di ba? Maraming ganito, maraming ganyan, maraming mga isda. Wala silang means kung paano nila i-improve ang paggawa ng, let's say, pagsasardinas, paggagawa ng mga minatamis na ganito. Mga ganun ba? Walang suporta kasi ang gobyerno. Paano dapat yun ang tinutulungan sila kung paano maging innovative, paano mag-isip na palaguin ang kanilang mga resources within the community. Kaya naman, kung ganitong klase ang thinking nating gobyerno, wala na itong mga Gcash, mga 4-piece na ito. Kasi ang mga tao ay magsumika para magtrabaho kasi nakikita nila
na ang gobyerno ay tinutulungan sila para mag-generate sila ng sarili nilang pera, hindi sila umasa. Alam niyo ba, napaka-degrading. Mga kababayan, hindi ko na nabasa yung balita. Siyempre, dapat yung puso ko ang pairalin, di ba? Alam niyo mga kababayan, kung paano you know, nakakatunaw ng pagkatao na lagi ka na lang nangihingi. Alam ko yun din yung nararamdaman ninyo eh. Yung pupunta ka every month, yung 4-piece na yan, every month, di ba? Pipila ka, para ka nagmamalimos. Ayaw ko ng feeling na ganyan. Ayaw ko ng pakiramdam na pumipila ka kasi wala kang pera, wala kang makain. Masakit yan sa dibdib ko, mga palangga. Masakit yan na parang ang tingin mo sa sarili mo parang wala kang silbi. Di ba? So ngayon, ang tanong kasalanan, hindi lahat ng mga mahirap kasalanan nila kung bakit kayo ganyan, kung bakit kayo ay umaasa sa 4-piece. Hindi nyo kasalanan yan kasi sabi ko nga, kanya-kanya tayong galing, kanya-kanya tayong approach sa buhay. Hindi ko naman sinasabi hindi kayo magaling. Di ba? Kanya-kanya tayong tapang. The point here, mga kababayan, kung ang isang komunidad na ito, kasi kaya nga tayo may mga barangay officials, di ba? Sila yung mag-ano sa inyo, sila yung parang mga tatay, nanay dyan, na i-determine nila na yung nasasakupan yung barangay, kunyari ako, barangay 183, kunyari ako, ilan ba ang demographic, ilan ang tao na nasasakupan ko? O meron akong 5,000 nasasakupan. So, ika-classify mo yan. O, ito yung 2,000, okay naman sila, nagtatrabaho, ganyan-ganyan. Itong 3,000, ito, ang grupo nila is ganito-ganyan. So, tututukan mo yung pinakakawawa. Doon ka tututok sa pinakakawawa. Bibigyan mo sila ng oportunidad kung paano sila tulungan para tumayo sa sarili nilang paa. Kasi hindi lahat nakapagtapos ng pag-aaral. At hindi naman na nagigauge ang galing ng tao at ang diskarte ng tao kung ikaw ay nakatapos ng pag-aaral. Maraming mga nakatapos, di ba? Yung iba dyan, cum laude pa, jobless. Pero ako naniniwala ako na daig ng madiskarte ang matalino. Right? Daig ng madiskarte. Kasi I know a lot of people na nung college, high school o elementary, nag-excel sila, top 1, cum laude, Pagdating ng pinaka-actual na laban ng buhay, jobless sila. For so many reasons. Yung iba gusto mataas kagad ang pwesto. So, daig ng madiskarte ang matalino. Tandaan nyo yan, ha? Tandaan nyo yung motto ko, yung bata pa lang ako, yan. Kasi kahit na cum laude ka na nagtapos ka, o ano man ang tinapos mo mga palangga, tatalunin ka ng isang masipag na kahit magbitbit ng mga paninda. Di ba sinabi ko sa inyo, nung umuwi kami ng Davao, sa storya ng buhay, na nasa Pilipinas pa ako, na supposedly nasa Davao kami magstay for the rest of, forever. Dapat mag-start kami ng business, mga ganyan. Yung mga ganong drama sa buhay. So, umuwi kami ng Davao, to cut the long story short, hindi nag-work out. So, bumalik kaming Buena Familia sa Maynila. Nag-resign ako sa work noon. Bigla ako naalala. Nag-resign ako as medrep noon kasi akala ko okay na kami na konting ipon, So, pagbalik namin ng Maynila, wala na kaming pera. Okay. Wala pang bayad ng apartment. Hirap talaga, as in bongang-bonga. Kailangan, di ba, sa Pilipinas, mag-apply ka ng trabaho. Pag nag-apply ka ba ng trabaho ngayon, pag natanggap ka, may pera ka na? Wala. So, syempre, sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Kaya dun ako, kasi mahilig akong magluto. Kaya ang ginawa ko, mga palangga, dun sa area namin, okay, sa lugar namin, syempre, salesperson ako pinagpupuntahan ko personal yung mga beauty shop, parlor, ahensya ng gobyerno ng mga maliliit, may mga office dyan sa mga gilid-gilid, bangko, lahat yan pinagpupuntahan ko. Sabi ko gano'n. Ako si Palangga, sabi ko nagluluto ako ng ganito, ganun. Ma'am, order na kayo. Ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. So, nag-deliver ako ng ganyan. Tapos yung mga, yung mga mekaniko, kaya love ko kayo mga Palangga. Even tricycle drivers, jeepney drivers, yung mga takatambay doon na nagpapagawa ng mga sasakyan nila. Chinichika, boom-boom ko. Sir, sabi ko, ako si Palangga, ganyan-ganyan. Nagbibenta ako ng ganito, ganyan-ganyan. Chuchu-chuchu. So, yun, nag-start kami hanggang makabangon muli. So,
Walang arte-arte, di ba? Kasi yung iba lahat yung pinag-aralan nila lalagay nila sa ulo. O dapat graduate ako ng ganito. Ako yung pinakamatalino sa klase namin, da. Di ba? Balita tong samot-sari, pero may ganitong chika. Pero kasi real life story to mga palangga. So, alam niyo ba, nung na yon, yung mga panahon na yon, 500 o 1,000 lang yata ang pera namin noon. Sabi ko, paano ko ba ito palaguin? Nung mga time na yon, nagsimula ako sa konting paninda-paninda hanggang sa naging bongga-bongga na. Hanggang sa, naka-move on ka, nakapag-start ka uli. So, ganun yung buhay. Kaya, daig ng madiskarte ang matalino. Kung matalino ka na at madiskarte ka pa, ikaw na ang bukod pa. Tanging pinagpala ng Diyos, 'di ba? So again, balik na naman tayo sa issue ng corruption at pagnanakaw. Sabi ko nga, hindi lahat tayo malalakas ng loob. Hindi lahat kayang makipagbombahan, jugjugan sa kalaban katulad ko na parang pag umaharang-harang ka sa akin at apihin mo ako, tatama talaga ito kamao ko sa iyo. Hindi lahat tayo ganyan. May mga makababayan tayo na malumhing lang, ayaw nila ng gulo, cool lang sila. May mga ganoong kaibigan ayaw ng diskusyon, ayaw nila ng mga, another story, okay? Meron akong family member, kasi pinapagalitan na ako, binubuking ko daw sila. Meron akong family member, okay? Family member talaga kunyari sisingilin ka, kunyari, di ba, pag namili ka, mga ganyan, o whatever, mga transaction, hindi, dapat ako kasi tine-check ko lahat, resibo and everything, na baka niloko ko, overpricing, sa kahit saang bagay yan mga palangga. Grocery, transaction, whatever transaction, ganyan ako. Kasi tinecheck ko, yung family member ko laging dead man lang siya. Na parang, sige, bayad na bayad. Ako hindi. No! Huwag ka magtitiwala kasi mamaya, ito, ganito, ganyan. Niloko ka na. Tapos kunyari, nalaman niyang niloko siya. Sa halagang 100 piso o 50 pesos, mga ganyan. Iba-brush off niya na yan. Hayaan mo na, makipag-away pa tayo, ganyan. Sabi ko, no. Gusto kong makipag-away. Niloko tayo ng 50 pesos, no. Niloko tayo, hindi uubra sa akin yan. Makikipag-away ako sa halagang piso, 2 piso, kung niloloko. Pero sabi ko na ganito, hingin mo sa akin dahil, pasensya ka na ma'am kasi kailangan ko ng pera, ibibigay ko sa'yo. Pero lalokohin mo ako ng piso, maghahalo ang balat sa tinalupan. Yun lang. Basahin na natin yung balita. Wala, it's istorya ng kahirapan kasi ito palangga Mabalik na tayo. Kalain mo. 4-piece. Kaya nakakaawa din talaga mga kababayan natin. Sisimula na ng DSWD ang nagamitan ng e-wallets para sa mga benepisyo ng Pantawid Pamilyang Pilipino program. Naniniwala kasi ang DSWD na ang paggamit ng e-wallets ay mas makakatulong sa mga benepisyarong matatagpuan sa geographically isolated and disadvantaged areas. Salungat sa ATMs na kailangan pa nilang magpunta sa bayan. Yung e-wallet is like GCash, right? Yeah, that's true. Okay. You know what? Hindi ko na ito babasahin ang kadyotahang balita kasi mas gusto ko mag-boldjack kasi di ba ito samot-saring balita natin boboldjackin. Lahat ng mga sinasabi dito ng DSWD, ang ganda. Parang hindi na mahirapan kasi walang access sa bangko. Kaya yung e-wallet na ganyan, mga GCash na ganyan, napakaganda pakinggan. Ang question nga, paulit-ulit ko sasabihin, ito ba, itong mga taong ito na nabibigyan sila ng GCash o GCash nga or e-wallet na tinatawag, ito bang mga taong ito ay legitimate na sila ay mga beneficiaries nitong 4-piece na ito? Definitely, yes yung iba, pero ang karamihan ay mga bogus na pakana ng mga buwakang tiwali sa DSWD. So anong punot dulo nito? Again, sikuting at ahas pa rin tayo ang ending kasi sila yung namumuno. Kasi nga wala silang drive para pagbaguhin o iayos ang ating bayan. So everyday sila topic natin. Kasi huwag natin sila tigilan. Mga hinayupak na to. Pinagluloko na naman tayo. Usapang OFW na naman to. Ito, mag-ingat kayo palangga. Pag-aalok ng mga Pinay sa social media para magtrabaho sa ibang bansa, ikinababahala ng DMW. May tuturing na illegal job offer ang post sa social media ng ilang Pinay na inalok para maging domestic helper at health worker sa abroad ayon sa Department of Migrant Worker.
Sa video mula sa Instagram account, makikita ang ilang Pinay na nagpapakilala at inilalahad ang kanilang kakayanan para kunin sa trabaho. Nakasaad sa description ng social media account na isa umanong kumpanya na naka-base sa Dubai at nagpapadala ng Filipino housemaids, nannies, may drivers, caregivers at nurses. Makikita sa video ang mga Pinay na naka-uniforme habang inilalahad nila ang kanilang mga kwalifikasyon. Wala rin naman ng lisensya ang recruitment agency na konektado sa nasabing account na nasa social media na kabilang sa mga requisitos para makapagpadala ng mga Pinoy na nais magtrabaho. Payo ng DMWD, huwag pumatol sa mga gantong online job offers na may peligro sapagkat hindi dumaan sa legal na process sa panig ng batas ng Pilipinas. Okay, tama naman yan. I'll comment about that. Eto payo ko lang sa inyo. Para sa akin, it's okay na makipag-usap kayo sa mga Pilipino na gano'n kasi baka kasi may magandang opportunity. Pero pag may malaki ng involved na pera, okay I have a story again. Pag may malaki ng involved na pera na magbayad ka ng ganito, ng ganyan, ano na yan, red flag na yan. Huwag ninyong pasukin yan. Okay? Huwag ninyong pasukin yan, mga palangga. I'll tell you a story before ako nag-Amerika. You want another story of my life? Nung ako, bago ako nag-Amerika, syempre, nagre-research